Ating balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sahad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya ay nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya? Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Lalo na kayo na nandyan sa mga tahanan na nakikiisa sa pag-aalay ng banal na misa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Manghikayat pa kayo ng iba na magsimba sa kanilang mga tahanan, sapagkat ito ang uso ngayon. Halos lahat ginagawa na sa bahay, pati pagtitinda sa bahay na. Halos lahat. Hindi na lumalabas sa bahay. Kaya atat na yung mga tao nung binuksan muli ang mall. Kahit na konti lang ang tinatanggap.
ay nakikiusap. Ganon din yung mga nagsisimba diyan sa pinanggalingan ko na parokya sa Ina ng Buhay. Kung sino yung matatanda, 65 above, sila yung nakikiusap na sana tanggapin na sila sa loob ng simbahan. Sabi namin, sapagkat nandyan na kayo, sige na, pumasok na kayo, kahit bawal. Yun ang sinasabi ko. Pero huwag naman ninyong imbitahin yung iba na kasing edad ninyo para hindi naman tayo maakusahan na lumalabag sa gobyerno. Balingan natin ngayon itong si Saint Francis of Assisi, sapagkat maganda po na tayo na mga Katolikong Kristiyano sa mga araw mag-aalay tayo ng banal na misa na merong santo o santa na ginugunita, bigyan natin ng priority para kilalanin natin. Kasi hindi natin kilala ang mga haligi ng ating simbahan. Ang mga kilala natin ay haligi ng entertainment. Kaya mas familiar tayo sa entertainment kaysa sa mga bagay na makakatulong sa pagpunta natin sa langit. Tayo ng mga Katolikong Kristiyano, mas binibigyan sana natin ng pansin, priority, ang mga bagay na magdadala sa atin sa langit. Pero hindi po. Kaya ako bilang pari, binigyan ko ng pansin ito na ipapakilala ko ang mga santo. Kung merong kapistahan ng mga santo. Ngayon ay kilalanin natin si Saint Francis of Assisi. Marami na ang nakakilala sa inyo, sa kanya, sapagkat siya yung pinaka-popular na santo sa buong mundo. At dahil din sa kanya, ang mga Franciscano, kababaihan man o kalalakihan, sila ang pinakamarami na miyembro ng kongregasyon. Ilang kongregasyon ang naitatag sa mga kalalakihan, maliban sa 3 na main. Marami pang mga kongregasyon na inspired by Saint Francis of Assisi. Ganon din ang mga kababaihan. Meron po akong na-reproduce na libro na kung saan nakasulat ang mga detalye sa mga pang-araw-araw na naging buhay ni Saint Francis of Assisi. Napakaganda yung libro na ito sapagkat hundreds of episodes, even 1,000, dahil napakakapal, ganyang kakapal, more than 1,000 pages. Pero sulit naman, bawat buklat mo sa libro na yan ay episode sa buhay ni Saint Francis na really inspiring. Bibigyan ko kayo ng 2 halimbawa sa episodes na yan. Ang una ay yung kagagaling nila na humingi ng pagkain. At ang nahingi nila ay yung tira-tira. Pero pwede pa naman kainin. Tira-tira. So medyo crumbs na yon. Pero masaya sila. Meron siyang kasama. Nakalimutan ko yung kasama niya. Ito yung palagi niyang kasama.
So dala-dala nila yung napalimusan nila na tinapay. Dumadaan sila sa mga batuhan. Nakakita sila ng medyo flat na bato. Sabi ni St. Francis, dito na tayo kumain, brother. Pero bago nila kainin yung napalimusan nila na tinapay, nagdasal sila. Alam ninyo si St. Francis of Assisi, mahusay kumanta yan. Parang si Father Jansen. Mahusay kumanta si St. Francis of Assisi. At saka, very friendly si St. Francis of Assisi. Easy-go-lucky si St. Francis of Assisi. So, sabi niya, dasal tayo. Alam ninyo kung magdasal, itong si St. Francis of Assisi, mas matagal kaysa sa pagkain niya. Umaawit pa yan, kumakanta. So habang sila ay nagsisimula na magdasal, abay, ginanahan silang dalawa. Kumanta na sila. Lalo silang ginanahan. Kanta sila ng kanta. Hindi nila namamalayan. Tumataas na sila. Yung kasama ni St. Francis, sumakay sa likuran ni St. Francis, umaawit sila. Habang umaawit, nagle-levitate sila. Tumataas sila. Hindi naman sinabi sa libro kung may nakakita sa kanila. Pero ang mahalaga, pakiramdam nila, sila ay nasa langit na. Because St. Francis of Assisi, among other saints, siya yung nabuhay, na walang stress sa buhay. Siya yung nabuhay, na reconciled, hindi lamang sa kanyang kapwa-tao, reconciled sa nature. Kinakausap niya ng isda. Tumutugon naman ang isda. Kinakausap niya yung napakabangis na asong gubat at nakikinig sa kanya. And that is my second episode na example sa inyo. Kung paano niya pinaamo ang pumapatay na asong gubat. Doon sa Assisi, hindi pa katulad ngayon na medyo siyudad na. Pero noon, panahon ni Francis, talagang gubat yan. Taggutom. Kaya itong asong gubat, bumababa. Naghahanap na makain kasi wala nang makain doon sa bundok. Wala na siyang mahunt. Pagbaba yung aso na yan, kung makasalubong siya ng tao, papatayin yung tao. Kaya pinuntahan nila si St. Francis. Kinausap nila si St. Francis. Nag-decide si St. Francis. Nakakausapin niya yung asong gubat na yon. Yung mga brothers ni St. Francis, sabi nila, huwag po kayong pumunta doon, nakakatakot yung aso na yan. Pumapatay po yan kasi malaki. Pero sabi ni St. Francis sa kanyang sarili, hindi. Kung hindi ko gagawin ito, mas maraming may injure ng mga tao. Kaya pumunta siya sa gubat. Hinanap niya yung aso. Noong nagtagpo sila, alam niyo kung ano ang ikinilos ng aso? Yung buntot ng aso, it was wiggling. Sign of being friendly. Kinausap ni Francis yung aso.
Habang kinakausap ni Francis yung aso, nagwiwigil yung kanyang buntot. Hindi bayolente. Ang sabi ni Saint Francis, ngayon, magkakaroon tayo ng agreement, sabi niya sa aso. Nagugutom ka, nagugutom din kami. Naghihirap ka, naghihirap din kami. Kaya ito, yung ating agreement. Araw-araw, sa lugar na ito, may magdadala ng pagkain at yan ang kakainin mo. Pero huwag ka nang bumaba sa mga kabahayan sapagkat bibigyan ka namin ng pagkain sa kondisyon na hindi ka na mananakit ni isa sa mga tao na nakatira dito. Alam niyo, gumalaw-galaw yung buntot ng aso at tumango-tango kay Francis. Nung tila sila ay nagkaunawaan na, umalis na si St. Francis. Meron na rin nagdala ng pagkain at mula noon, hindi na nangagat yung aso ni isang tao. Ganyan si St. Francis of Assisi. Napakaganda. His life was really amazing. Parang siya lang yata ang santo na nakagawa nito. Ganyan naman talaga ang tao na nilalang ng Diyos. Reconciled with Himself. Kaya walang inggit, walang pagnanasa. That was Saint Francis. Kaya naging close sila kay Saint Clare. Ganon din si Saint Clare. Walang pagnanasa, walang inggit sa kanyang puso. Kaya yung friendship nila ay talaga namang very inspiring. Pareho silang mayaman, pero nagpakahirap. Tayo naman, mahirap tayo, nagsusumikap na magpayaman. Baliktad. Si Cinderella, from rags to riches. Si Francis, from riches to rags. Si Clare, from riches to rags. Kaya nasaan na sila ngayon? Nasa langit. Dito po sa ating Ebanghelyo, yung story of the Good Samaritan, alam na po ninyo yan, familiar na po kayo niyan. The very core message of the Good Samaritan ay inclusivity as against exclusivity. Na tayo na lalo na tayo ng mga Kristiyano, inclusive dapat tayo. Tanggap natin lahat ng tao. Hindi katulad ng mga Hudyo, hindi katulad ng mga Israelita, exclusive sila. Kaya merong Gentiles na sinasabi. Yung mga Gentiles, sila yung walang relihiyon. Dahil wala silang relihiyon, hindi sila tanggap sa sinagoga. Pero sa ministry ng Panginoong Hesus, si Jesus mismo ang pumunta sa mga Gentiles at hinakayat ni Jesus mga Gentiles na maging membro ng simbahan. Sino ang mga Gentiles na tinatawag ngayon? Kayo po. Kayo ang mga Gentiles. Tayo ang mga Gentiles. Kaya ang tawag sa atin ng mga Katolikong Kristiyano, the new Israelites. We are the new Israelites. Yan ang tinuturo ng ating Ebanghelyo. At yan ang buhay ni Saint Francis of Assisi. Very inclusive. Pati mga isda, membro ng kanyang simbahan.
pati ng mga hayop, miyembro ng kanyang simbahan. Saint Francis of Assisi, the most inclusive saint that the Church, the Catholic Church, has ever produced. So, my fellow believers, alisin na natin sa atin yung kaisipan na mas magaling ang Katolikong Kristiyano. Mas magaling ang parokya namin. Mas magaling yung organization namin. Mas magaling yung diocese namin. Mas magaling ang aming obispo. Mas magaling yung aming pare. That is part of exclusivity. Gaano ka kagaling? Gaano ka hindi kagaling? Pareho ang degree ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. At ang modelo natin sa pagmamahal ay ang Diyos mismo. Pareho dapat ang ibigay natin ng pagmamahal sa mga mayayaman at sa mga mahihirap. Pero sabi ng obispo, nung tinanong siya, paano mo isinasabuhay yung option ninyo sa diocese na ito para sa mga mahirap? Preferential option ang sagot niya. Sa 10 oras na ibinigay ng Diyos sa akin, gagamitin ko ang 6 na oras sa mga mahihirap. Yung 4 na oras ang gagamitin ko sa mga mayayaman. So may pamamaraan, my dear fellow believers, na mas bigyan natin ng pansin itong mga mahihirap sa pamagitan ng pagbibigay natin ng mas maraming panahon. Dito natin makikilala ang isang Katolikong Kristiyano. Dito natin makikilala ang isang pare. Kung mas bibigyan niya ng panahon ang mga mahihirap, hindi gusto ng Diyos yan. Kung bibigyan niya ng mas panahon ang mga mayayaman, baliktad yata ang aking sinabi. Kung mayayaman ang mas bibigyan natin ng pansin, malungkot ang Diyos. Kasi gusto ng Diyos, ibigay natin sa mga mas naghihirap ang mas maraming panahon natin sa kanila. Saint Francis of Assisi, 24 hours, binibigay niya ng panahon niya sa mahihirap. Intentionally. At siya mismo, pinili niya na mabuhay ng mahirap. So, intentionally. My dear fellow believers, let us learn from Saint Francis. And let us learn also from the core message of our gospel. Tayo na po tayong lahat.